Mula sa darating na pasukan, hindi na raw tatanggapin ng mga kolehiyong miyembro ng Philippine Association of Law Schools sa mga estudyanteng nakasuhan o na-convict dahil sa paglabag sa anti-hazing law. Paniwala kasi ng organisasyon, walang karapatang maging abogado ang ngayoy mga lumalabag sa batas. Saksi si JP Soriano. Pinaniniwalaang sa kamay ng mga kapwa mag-aaral niya sa abogasya, binawian ng buhay si Marvin Reglos. Marami-rami na ring estudyante ang namatay sa hazing. Ang kultura ng karahasan, hirap pa ring mawaksi sa ilang grupo. Kaya kanina, nakipagsunduan ng mga miyembro ng Philippine Association of Law Schools o PALS na simula sa dating na pasukan, hindi na papayagang mag-enroll sa lahat ng miyembro nilang law school ang sinumang nasampahan ng kaso o na-convict dahil sa paglabag sa Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law. Paniwala ng organisasyon, walang karapatang maging abogado. Balang araw ang mga ngayon pa lang ay lawbreaker na. Kabilang sa mga miyembro na lumagda sa kasunduan ng San Beda Law School kung saan nag-aral si Reglos. Gayunman sa mga paaralan pa rin kung papayagan ng mga fraternity at sorority. Ito was a unanimous decision kasi mga deans na yan, ayaw din naman nilang maging victim yung mga estudyante nila, mga ama rin niya, mga magulang din niya. Ang ilang dekano ng College of Law ng ilang universidad gaya ng UST agad ang ipatutupad ang kasunduan. But we share the sentiment with the members of the association, and that should be the policy henceforth, so that students will think not only twice, not only thrice, but think so many times before they commit any acts of violence. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, humingi na ng paumanhin ang dayuhang gumawa ng video na may pamagat na 20 reasons I dislike the Philippines. Sa video ay dinatalya ng Amerikanong si James Siska ang mga bagay na di niya raw gusto sa Pilipinas. Gaya ng mga palikurang walang tissue at lubak-lubak na kalsada. Pero sa bago niyang video, sinabi ni Siska na hindi niya raw intensyong makasakit ang damdamin at ang kanyang ginawa ay saklaw raw ng kanyang kalayaang makapagpahayag. Tapat na obserbasyon at opinyon niya raw ang kanyang inilabas sa video na dapat daw pagtuunan ng pansin di lamang sa Cebu kundi sa buong bansa. And deeply sorry that I offended the Philippine nation and more specifically the Cebuanos that have been so nice to me over the years. And I'd just like to start by saying that the video that I posted was never made to attack or put down or to hurt or let down the people in this wonderful and beautiful nation. Summer na naman at syempre di maiwasang pumorma ng ating mga kababayan. Pero ano nga ba ang mga patok na outfit ngayong tag-init? Alamin sa report ng saksing si Nelson Canlas. Formang pang-beach ang dapat pagandaan ngayong summer, kundi syempre pati ang inyong pang-araw-araw na pampasyal ngayong tag-init. Pagdating sa prints at kulay, you won't go wrong pa rin sa matitingkad at bulaklakin tulad ng mga nakaraang summer. Pero ang particularly in this 2012, tangerine o shades ng orange. Pagdating naman sa fabric, recommended ng mga experts ang breathables o yung mga telang mas mabilis pasukin ng hangin. Pinakamainam daw yung 100% cotton. Out naman ang tight fitting, metallic colors at makakapal na tela na mainit tignan. Gayon din ang mga metal at malalaking mga alahas na literal ding mainit sa pakiramdam, lalo na tuwing araw. Ang bagay na accessories, subtle and understated jewelry. Importanteng pagtuunan ang fit, mapa-summer wear o swimwear, kaya pwede na ring simulan ang pagdadiet at exercise. You should be comfortable kasi if you're comfortable, then it shows na you're confident, and if you're confident, it shows na you're beautiful. Nelson Canlas ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.